Alright, so in this video, we are going to talk about content scheduling for virtual assistants. So this is just a short slide guys kasi it's pretty direct naman, all about content scheduling, magfo-focus tayo sa tools. So basically, content scheduling is pagpa-plan, pag-organize ng timing and frequency ng content publication all over different platforms na gusto ninyo. Now, why do we need it? Of course, para ma-ensure yung regular flow ng content na kahit out of town kayo, kahit na nagbabakasyon kayo, yung mga content na nakaschedule, may iba gumagawa ng content 3 to 6 months ahead. Yung iba nga 1 year, tapos na sila sa buong content na yon. So, para hindi talaga makaligtaan, naka-streamline na yung process. Ayan o, streamline. Yun yung ganda sa in our time kasi pwede na natin yung gawin. Lahat ng bagay pwede na talaga siyang i-schedule, i-automate, i-streamline para mas mapadali nating i-manage yung ating business or ang ating services online. And ma-maximize din natin yung reach by targeting peak engagement times kasi malalaman natin kung ano yung day na mas malakas yung engagement, ano yung oras na mas malakas yung mag-comment or available yung mga audience natin and followers natin. Okay? Now, ano ba yung mga skills na matututunan ninyo once na alam ninyo mag-schedule ng content? Siyempre, number 1, time management again. Palagi talaga itong time management. Magiging efficient kayo sa paggawa ng plan and pag-allocate regarding sa content creation and scheduling. And then next, we have analytics. Malalaman ninyo kung paano. Siyempre, kasi makikita ninyo yung mga numbers kung ano yung mga post na mas mataas yung likes. So, based sa mga post na yun, then, gagawa kayo ng mga content na same din, almost similar sa ganun. And then, the third one is platform familiarity. Yes, mas malalaman ninyo kung paano gamitin yung mga tools. Mas maintindihan ninyo yung mga scheduling tools and yung mga features. So, ano yung mga tools na gagamitin? We have social media management tools. For example, itong Buffer, Hootsuite, Later. Kasi same lang naman yan guys eh. Sa pag-content creation at saka content scheduling. Same talaga yan. But we will be focusing on Meta Business Suite. So, ano yung mga freelancing roles? Content scheduler and content curator. Pwede din yan. Nalimutan na itong lagyan. Empty siya. So, ano yung mga tips regarding sa content scheduling? Napaka-importante na mag-batch kayo. So, for example, Monday, gagawin nyo lahat yung content creation using Canva. Huwag kayong papalit-palit guys kasi maguguluhan kayo. So, if magpa-plan kayo, make sure, okay, Monday, content planning. Tuesday, content creation. And then, Wednesday, pwede na kayong mag-content scheduling. Okay? Batching technique para mas productive kayo. And then, audience analysis, gaya ng sinabi natin kanina, yung analytics, reporting, numbers, check natin yon. Third is adaptability. Magiging flexible tayo sa schedule based sa real-time analytics, based sa number na pinapakita na gusto ng mga followers natin. Hindi yung gusto natin guys, yung gusto ng mga tao. And then, we have cross-platform coordination. Later, you will see kung paano natin gagamitin yung Meta Business Suite to post automatically sa dalawang platform, which is Facebook and Instagram. Okay? And then, last one is to monitor trends para mas alam natin kung ano yung pinaka-latest sa industry natin. So, iba-iba tayo ng industry, iba-iba tayo ng niche. So, kung naka-standby kayo doon sa mga social media platform, malalaman ninyo kung ano yung viral, ano yung trending, ano yung pinakabagong technique and strategies. Okay? And now, we are going to talk about content scheduling using Meta Business Suite. Alright, so in this video guys, I will teach you kung paano ninyo
i-schedule yung mga content na ginawa ninyo using Canva. So, first step, all you have to do is to download yung ginawa ninyo mga content. So, go to your Canva account and then open ninyo yung mga content na ginawa ninyo. So, you can see here yung post number 1, post number 2, yung carousel, and then post number 3, yung promotional na customer feedback. So, now, click nyo yung share and then download. Yun lang yung gawin ninyo for the entire content. 2 and 3, make sure na naka-download na sila. So, once na-download na siya, makikita ninyo yung mga content na yon na nasa loob ng download folder. So, ayan yung post 1, post number 2, and then post number 3. Pagkatapos na ba-download nyo yung mga content and na-make sure na na-locate nyo na siya sa downloads folder or sa assigned folder na gusto ninyo, punta na kayo sa Facebook and then make sure na meron na kayong access doon sa Facebook page na gusto ninyong pag-postan ng mga content. I will share with you a link kung paano ninyo yun gagawin. And assuming na meron ng Facebook page, kaya dapat diretso na kayo doon sa Meta Business Suite. So this is how Meta Business Suite looks like. Mag-share ako sa inyo ng link kung paano ninyo yun i-access. And then, I will flash sa screen kung saan siya makikita once na meron na kayong access ng Facebook page na yon. So, sa Meta Business Suite, this is the home page. And nakikita nyo naman, connected na ang account na ito both sa Facebook and sa Instagram. So, ayan, makikita ninyo, you can manage Facebook page, and you can also manage the Instagram account. So, maraming pwedeng pindutin dito sa loob, guys. But, we will specifically deal doon sa pagsaschedule only. Okay? Since this is a beginner training video, dito lang muna tayo mag-focus sa pagsaschedule. So, dito sa left side na panel, i-click ninyo ang planner. Ito. Once na na-click na ninyo ang planner, makikita ninyo ang interface ng weekly view at saka ng monthly view. Kung weekly view, kita nyo naman, for the whole week, walang nakaschedule na post. Pero, kung i-click natin yung monthly view, makikita ninyo na merong naka-schedule na post. Okay? Previously, from November 1st to November 20th. Na mga naka-schedule na post. And, ayan, kita ninyo to, this is a sign na may error na nangyari. Pero, hindi yan ang focus natin kasi as I told you, magfo-focus tayo kung paano mag-schedule. So, ayan, kita nyo naman, November, and doon sa ating calendar, content calendar, remember, di ba guys, we want to post on, ayan, December 1, December 8, and December 15. So, yung December post, December 1 is single photo, yung inspirational na quote. Sa December 8 is yung educational na carousel na tips. And then sa December 15, it's a promotional single photo. Okay? So, let's go back here and i-move natin tong calendar kasi November to. So, punta tayo sa December. Kasi doon tayo magsisimula. Again, bumalik siya sa, kasi ito yung default view, guys, weekly. So, make sure na i-click natin yung monthly. Ayaw niya maklik sa monthly. So, ayaw ipakita yung monthly view ng December. Now, let's just use itong November. And then, i-click natin itong December 1st. Okay? Click natin yung December 1st. Lalabas automatically itong prompt na to. Schedule a post. Schedule your post for times when your audience is most active. So, parang note siya.
So, ayan. Sa first box, makikita ninyo yung date. So, dito na lang natin i-adjust yung date, which is December 1. And then, yung time na gusto natin, balikan natin yung content calendar, it's 11 a.m. So, dapat 11 a.m. din yan. Then, click Save. Make sure scroll up kayo palagi para makita ninyo kung saan siya ipopost. Post to. Kita nyo yung sign dyan. Nakakonect lang siya sa Facebook. Okay? So, make sure na nakatick din yung Instagram para dalawa. Facebook and Instagram. Okay? Now, dito sa right side, makikita ninyo yung preview kung meron ng content. So, what we have to do dito sa media, add photo, and then magbibigay siya sa atin ng prompt, papakita niya, and then locate natin yung dinownload natin na content image from Canva. So, ito yung number 1, hindi ba? You can do hard things. So, yan yung image, yan yung media. Now, kung isi-scroll natin pababa, dito sa post details, meron nakalagay na text. Dito natin ilalagay ang caption. So, paano pa tayo gagawa ng caption? Now, the content, itong image is picture quote, diba? Inspiration. Kuha tayo ng caption sa Google. And, open kayo ng browser sa Google. I-type ninyo importance of. Make sure na ito yung nakalagay first. And then, yung topic ng image. You can do hard things. So, importance of, ano bang another word for doing hard things? Pwede natin ilagay dito, importance of doing hard things. Okay? Again, first part, importance of, and then yung topic ng image. So, topic ng image is all about doing hard things. So, click enter. And putting yourself through hard things and holding yourself accountable will automatically build discipline and mental strength. So, pwede yung first 2 sentences or first sentence, i-copy ninyo. Copy ninyo yan. And then, punta kayo sa another browser which is called Killbot. Itong Killbot is paraphrasing tool. Ayan, killbot.com. So, copy nyo to first sentence to second sentence, and then i-paste ninyo dito. You don't actually have to create an account, guys. It's okay na walang account sa Killbot. So, standard, and then paraphrase. Ayan, automatically mag-change na yung paraphrased na sentences. Or, we can also use fluency, formal. Ayan, naka-premium na siya. So, itong dalawa lang. Fluency and standard. So, once na nakapagpili na kayo kung saan yung mas bet ninyo na rephrased sentences, ito bang standard or fluency, copy nyo na siya ulit. And then, punta kayo sa Meta Business Suite. Dito sa text, i-paste ninyo. That is how we create the captions. Okay, guys? Sa caption, first, you have to go to Google. And then, type ninyo importance of plus topic ng image. Click enter, automatic lalabas itong text. First 2 sentences or first sentence lang, copy nyo ulit, paste dito sa killbot.com para mag-rephrase. Once na na-rephrase, copy ninyo yung result from Killbot, balik kayo sa Meta Business Suite, i-paste dito sa text box. And automatically, you can see, meron na kayong image, meron na rin kayong caption. So, this is the Facebook preview. Ito naman ang preview sa Instagram. Okay?
Yan, balik tayo sa Facebook. So, ganyan yung preview sa PC, sa phone. Ganito naman ang display niya sa phone. Unavailable. But it's fine. So, ayan. Tapos na tayo sa pagka-caption. Let us add some hashtags. Kahit 2 o 3 hashtag lang. So, click ninyo itong hashtag sign sa baba. Yan. And then, mag-search tayo. Possible hard things. Doing hard things. Kasi yung topic, diba? Okay. So, ayan, kita ninyo yung pinakamataas is 10K post. Ayan. May 10K itong pinaka-popular. Gamitin natin yan. Tick. Then, pwede pa kayo mag-scroll down kung ano yung mas gusto ninyo. Ito na lang kasi 10,000 above siya. So, maraming makakakita niyan. And then, another hashtag. Pwedeng ito. Or pwede din directly type na lang kayo. Yung hashtag natin na gagamitin, ito na lang, motivation. Motivational quote. Ayan kita ninyo guys. 6.7 post. 1.6 million post. Ayan, 2 million post ang motivational quote. So, gamitin natin yan. So, you can use 2 to 3 hashtags. And then the last one, you can also use your own branding. So, we have, yan, sa Revista PH. Okay? So, once na nagawa na ninyo, again, make sure na napili yung platform na gusto, which is Facebook and Instagram. Make sure nakaklik yan. Add ng media, ng image, or ng video na gusto ninyo. Mag-add ng caption. Mag-add ng hashtag. And then, i-schedule ang post. Ayan, same sila ng date. Same lang din ang oras. So, kung okay na, double check nyo na, click nyo na itong schedule. Once na-click na yung schedule, ayan, boost your post, maybe later. Once na-click na yung schedule, automatically makikita nyo na siya dito. So, ayan yung sign sa Facebook, schedule siya. Sa Instagram, nakaschedule siya. Okay? Let's see if papakita na yan. Yan. Pinakita niya na yung monthly view kasi meron na tayong na-schedule for December 1st. So, monthly view for December 2023. Ayan. So, yung susunod na schedule, balik tayo sa content calendar, December 8. Diba? Kasi once a week lang yung gusto natin. So, December 8, balik tayo dito. So, December, and then click natin tong 8. Date na 8. Still the same thing. Yung date, yung time, i-change. Gusto ninyong time. Save. Piliin ang Facebook page at saka yung Instagram. Mag-add ng images, ng media. So, ito yung second post natin, diba? Carousel. So, i-click niyo yan lahat kasi carousel yan eh. So, once na na-upload yan, make sure nyo din na sunod-sunod sila guys sa 1, 2, 3. Kasi minsan nagra-rumble yan eh. Nauuna yung number 4 or nauna yung number 3. Kaya make sure na naka-arrange sila. So, ayan, naka-add na yung image. Add naman natin yung text. So, gagawa tayo ng caption ulit. 'Di ba? So, ito, ang topic ng content is studying, effective studying tips. So, punta ulit tayo sa Google and then type ninyo tong importance of effective studying habits. Kasi yun yung unang lumabas. Pwede natin yung gamitin kasi synonym lang naman sila. Ayan. So, importance of effective studying habit. Ito yung topic ng image. So, first 2 sentences. Copy natin. Copy. Punta sa Killbot.
delete yan kasi yun yung caption ng first. And then, paste natin. Paraphrase. Ayan. So, lumabas na siya. Copy. Copy itong na-paraphrase na. Punta sa Meta Business Suite. Balik. Paste ninyo yung caption. Okay? And then, hashtag. Hanap tayo ng hashtag. Study. Tingnan natin yung mataas ang number. Ayan. Study tips. Mataas din ito. 450,000. Okay. Study tips. Study motivation. Ayan. Studygram. 2.2 million. 18 million naman. 2.2 million sa Facebook. 18 million sa Instagram. So, okay na yung tatlo. So, up to you na lang kung ilan yung gagamitin ninyong hashtag. So, tapos na tayo sa caption. Scroll down. Double check yung date. Parehas ba? December 8. Double check ang time. Once done, click schedule. Maybe later, click. So, ayan. Kita nyo na. December 8. Meron na tayong post. Kung i-click nyo yung monthly view, so, 2 week, meron na tayong post every Friday. So, tatapusin ko na lang yung last one, which is December 15. Okay, so, the third post na nakalagay, ang ating target is, the topic is all about single photo promotional feedback. Hindi ba? Feedback yun. So, lagyan natin dito, feedback. And then, sa carousel is studying tips. And then, dito naman sa first one is motivation. Inspirational quote. Inspo quote. Tapos yung quote is, you can do everything. If I'm not mistaken, that's the quote, right? So, you can do everything. Ayan. So, kung babalikan natin yung Meta Business Suite, guys, assuming na napalitan niyo na tong mga kasi hindi na, napalitan niyo na yung name, napalitan niyo na yung sinabi ng client, yung mga customer. So, assuming na yan talaga yung sinabi nila, syempre, hindi na natin gagamitin ang prompt na to, importance of, kasi, of course, naman na, common sense naman no, na importante talaga ang customer feedback. So, ang isi-search natin sa Google is thank you short thank you message for customer feedback. Okay? Thank you message. So, punta tayo sa image kasi may mga, ayan. Your feedback made my day. Thank you for your positive comments. Thanks for your feedback. Your feedback means a lot to me. So, pwede natin tong gamitin itong thank you for your positive comments. So, lagyan natin yan. Thank you for your positive comments. And then, pwede tayong gumamit ng emoji. Emoji gamitin natin. Ito na lang, heart on fire. So, ayan. So, tapos na siya. Again, scheduling options. Say, double check. Okay. Then, schedule. Maybe later. So, we are done na guys sa tatlo. Okay? And make sure na doon sa content calendar ninyo, kung i-open ninyo yan, lalabas din yung preview. Ayan. So, i-copy natin to kasi para may copy tayo dito sa teka lang.
I will just change the text wrapping. Okay, para hindi siya magulo. And then, yung copy, caption ng first post, paste ninyo. Para meron kayong, as I told you, mayroong copy na talaga. And then, yung sa studying tips, close natin yan. Studying tips na caption. Ayan. Oops. Ayan. Para lang guys, kompleto yung records natin. And then, ito rin yung caption. Diba sabi ko kanina, may mga clients na hindi techie. So, mas prefer nila itong gamitin tong ganitong format ng Google Sheet. Dito nila yun i-check. Pero kung techie naman sila, kung babalikan natin itong Asana, so assuming no na, ayan, tapos na yung lahat. So, sa comment section, pwede na itag nyo na lang yung client directly. So, itag nyo yung client, at client, and then sabihin ninyo, the schedule for December content 1st to 3rd week, kasi diba tatlo, has been scheduled. Kindly check for revision request. So, ganun lang kadali. Tapos, may access naman na yung mga client ninyo sa Meta Business Suite, assuming nga na mas techy sila. So, automatic na sa calendar, sa Meta Business Suite Planner na sila mag-check. Ito na yung calendar nila. Hindi na sila dadaan dito. Kasi itong format na to is para sa mga hindi techy, yung mga medyo oldies na ng mga client. Ito naman, doon sa mas mga millennial na client or mga Gen Z ninyo na client. So, automatic na dito na sila mag-check. Okay? So, I hope that is clear on how to schedule your content.